Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 15 to 21, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment kung paano makakapag-book. So, paki-check na lang. Okay, Leo, let's see. Heart healing. Okay, so yung iba sa inyo, you are healing from a broken heart, no? Yung mga disappointments ninyo, pain from a separation or misunderstanding with someone. This can also mean yung pagpapalaya, no, ng iyong mga sama ng loob, no? You're going to release that. Some of you naman, maaring meron kayong magiging interest sa music. Ngayong week na to, meron kayong mga napakinggan na nakaka-resonate kayo. It feels good kapag napapakinggan nyo yung music na yon. Yung iba naman sa inyo, maaring meron kayong i-discover na talents in music. Okay. You also have shine. Yes, you are going to shine, Leo. You have so much energy, confidence ngayong week na to, especially that you are healing from your past. Siyempre, no, kapag nabawasan na yung dinadala nating sama ng loob, nakakagaan, 'di ba? And pag magaan yung loob mo, mas maganda yung aura mo. You become more authentic and true to yourself. So, it radiates, kumbaga, nakikita siya sa'yo. So, yung iba naman, maaring you are going to be a center of attention this week. May presentation ka sa trabaho, sa business, sa career mo, or merong mga nagfo-follow sa'yo na nagugustuhan yung mga ginagawa mo. Let's say you are a content creator, or kahit hindi ka naman content creator, you're just sharing your talents, your skills, yung sarili mo, no, sa mundo. They are appreciating what you are doing. Okay? May mga admirers din, but I feel like yung iba sa inyo, mas gusto nyo munang mag-focus sa paghilom ng inyong pain from the past. Malaking tulong rin yung music sa inyo, no? To heal. Let's see your overall energy. You have the Ten of Swords. Oh, Ten of Swords is it's like an ending of a situation na nagpapastress sa'yo. Okay, that's why you are healing from that na. Although it's painful, pero it seems na nagkaroon ka na ng clarity. Yung iba nagkaroon na kayo ng acceptance sa situation na yan, and it's time for you to let that go and to prepare yourself, no? Hinahanda mo na yung sarili mo sa new beginnings. So, ito na yung, kumbaga sa pelikula, ito na yung katapusan ng pelikula. At meron ng kasunod na chapter 2, no? So, it's like a next chapter in your life. Your challenge is the Two of Wands. Some of you, nandun kayo sa point na you are letting go of your past, and at the same time, hindi nyo pa alam kung ano yung tatahakin yung bagong chapter. Okay? So, maaring you are torn between two situation. Kung ikaw ba, ihahayaan mo na yung sarili mo na magkaroon or pumasok sa bagong relationship, or to just focus on yourself, focus on your career. Maraming options na nag-open sa'yo, maraming opportunities, but hindi naman yan lahat kaya mong i-handle, kaya mong i-manage. So, pumili ka lang ng kung saan mas magiging worth it para sa'yo. Oo, mamamaximize mo yung iyong galing, yung iyong energy, yung iyong oras, 'di ba?
So, your opportunity is the Five of Wands. I feel like meron kang opportunity ngayon na makausap yung taong nakasamaan mo ng loob. Or kahit na hindi tong tao na to na you are healing from. Pwede kasing merong misunderstanding in the recent past. And you might be reaching out sa taong to or the person will reach out sa'yo. Ano to medyo sa una parang mag-aaway or parang maglalabasan kayo ng sama ng loob nyo sa isa't isa. But eventually, meron kayong maaayos at the end of the conversation. This is your blessing, the Three of Pentacles. Yung iba nga pwedeng magkaroon ng reconciliation, no? When I say reconciliation, hindi naman kailangan magkabalikan kung sa romantic relationship to, no? Hindi naman kailangan hayaan mong bumalik siya sa buhay mo kung ito ay isang best friend, kaibigan. Depende pa rin yun sa nararamdaman mo, kung sa tingin mo worth it pang ipaglaban yung connection na yan. But ang importante is napag-usapan na, no? Sabi nga, all's well ends well. And I also see na finally, mag-open up kayo. Ito yung mga kinimkim nyo lang, sinupress nyo na damdamin na hindi nyo sinabi. So at least, magkakaintindihan kayo ng person that you are dealing with finally. No? Siguro kasi pinagbibigyan nyo yung isa't isa, hindi kayo nagiging open sa anong naging tampo ninyo or sama ng loob, hanggang sa naipon. So pareho kayong ganun. Hanggang sa naging may nag-trigger na pareho nyo nang nasaktan yung isa't isa. And I think this week, you will be open to communication. Oo, yun nga lang, medyo pwedeng magkaroon ng intense emotions, heavy energies, but at least nasabi mo yung gusto mong sabihin. And with your blessing, I see you growing your finances. Yung career mo, maaring may bagong contracts coming in, so bagong projects, bagong collaboration, working with other people. I see people supporting you. Okay? Supporting you para matupad mo yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay. So, yun ang isa rin sa importante na yung mga taong ipapaligid mo sa sarili mo, sa buhay mo, ay mga supportive. Kasi, kumbaga, maghihilahan kayo pataas, 'di ba? Hindi yung maghihilaan pababa. Let's see what else. You have Mercury in Libra in the 7th house. Mercury is about communication. So, maaring meron ditong connection na magko-convince sa'yo. Parang merong gustong makipag-usap, manuyo sa'yo. Lalo na if this is a romantic partner, no? Na pwedeng magsosorry, makikipag-ayos. But be careful, no? Kasi ngayon, naka-Mercury retrograde tayo. Meron mga energies from the past na magbabalik. So, you have to make sure kung willing ka na makipag-ayos. Kung bibigyan mo ng chance. Kasi pwedeng bugso lang to ng damdamin, pwedeng magbago yung isip mo. So, ito yung parang reassessment na sigurado ka ba? Oo, ganon. Sigurado ka na bang bibigyan mo ng chance? Ganon. Meron kang major decision na kailangan gawin. Medyo maging maingat sa pagdedesisyon, no? Huwag masyado magpapadalos-dalos. Kasi baka pagsisihan. You have Venus in Leo in the 5th house. May mga bagong romantic connections for you. May mga potential partners. So, if you are someone na parang nanghihinayang sa naging relationship mo sa past, pero toxic naman, huwag ka namang hinayang doon. Dahil maraming naghihintay dyan to get closer sa'yo. So, sa money, career, finances, may mga connections. Your network is your net worth. So, ang magpapaunlad ng iyong business, career, trabaho, ay yung mga taong kilala mo. So, mas maganda raw na magpalawak ka ng iyong network, mga taong
alam mong makakatulong sa'yo, mag-i-influence sa'yo on how to become a better version of yourself in your career. So, sa relationship, ayan, merong ang heart-to-heart talk dito. Magiging open ka sa totoong nararamdaman mo sa isang tao. This can be romantic, this can be sa friendship or sa family. So, ang importante is, mag-uusap. Hindi yung nagtahimik lang at pinipigilan nyo yung sarili nyo na sabihin yung totoo nyong nararamdaman. 'Di ba? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye!